Itong precast yard ng PNR NCR mga bayan dito po sa tapat lamang po ng planta ng Coke dito sa Santa Rosa, Laguna. Yan. Ito po yung precast yard mga bayan. Ito. Yan sa baba natin. Ayan na po yung expressway. Ayan. Yan na yung South Luzon Expressway, yung malapad na kalsada na yan. Ayan yung precast yard sa gawing kanan. Halos kadikit lang po dyan sa SLEX South Luzon Expressway. The entire North-South Commuter Railway is being constructed in 3 segments: Malolos-Clark, Tutuban-Malolos, and Solis-Calamba. Ayan po mga bayan, yung mismong precast yard dito po sa Santa Rosa City, Laguna mga kabayan, no? Na kitang-kita po dito mga bayan, no? Malapit lang po ito sa mismong South Luzon Expressway. Dito po sa mismo sa siyudad ng Santa Rosa City, Laguna mga kabayan. Masasilahin po natin yung mga segmental box girder dyan na napakarami na po ang nagawa nila mga kabayan. So ngayon, masasaksihan natin mga kabayan kung paano ito ilagay dyan mismo mga kabayan sa mismong lagayan ng mga segmental box girder, no? Ang hulmahan nito mga kabayan dyan sa loob ng building na yan na kulay blue. Ayan po, may mga dinadala silang segmental box girder galing dyan sa loob ng building na kulay blue ang bubong. Ayan po yung mga crane mga kabayan, tingnan natin. Pakinggan po natin ang sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista mga kabayan. Magkakaroon ng parcel operations. Alabang to Calamba. Kaya ito yung inuna natin, no, para magkaroon ng parcel operations. Ang maganda dito, most of those who will be relocated in the same city, no? For example, dito sa Santa Rosa, yung mga maapektuhan, sa Santa Rosa rin sila, no? In city, yung ganoon din yung sa Calamba, no? Siguro yung sa Alabang merong a few na maililipat sa another relocation site outside of Alabang. 2027, yes, magkakaroon ng parcel operations. Alabang to Calamba. Kaya ito yung inuna. Ayan po mga bayan, yung mismong segmental box girder
kung sisilipin natin dito mga kabayan sa taas, medyo maliit, pero sa personal, napakalaki yan mga kabayan. Yan po ay galing po yan doon sa loob, no? Doon sa mismong hulumahan. Na yung crane na yan, yung maliit na crane na yan, yan po ang magbuhat ng segmental box girder. Dyan po ipatong dyan sa mga natapos na, no? Dyan sa tambakan nila ng segmental box girder sa gawing kaliwa. At dadami pa yan mga kabayan. Aasahan po ninyo sa sunod pa mga buwan, panahon ay mas marami pa yan. Kabundok na po yan, yung area na yan mga kabayan. Ayan po, ang bilis nila makagawa mga kabayan, dahil yung sa loob ng building na kulay blue ang bubong, yan po ay doon sa loob po ay napakaraming hulmahan ng segmental box girder. Dito po sa gawing kaliwa mga kabayan na napakalapad na tambakan na po yan ng segmental box girder. Asahan po natin na mapupuno din po yan mga kabayan.
The railway's southern segment, the South Commuter Railway Project, will connect Metro Manila to Calamba and will have 18 elevated and at-grade stations. The signing of the South Commuter Railway Project loan agreement between ADB and the Government of the Philippines in June 2022 marks another milestone in the government's efforts to provide comfort and convenience to Filipino commuters within Metro Manila and neighboring provinces. The entire North-South Commuter Railway will create more than 59,000 jobs during construction and over 4,600 jobs during actual operation. It will spur growth multiplier effects in the economy through supplier contracts and create new job opportunities through better connectivity in the region. The project will contribute to the Philippines' climate change action agenda. It is estimated that by 2040, more than 600,000 passengers will be using the railway daily, resulting in lower greenhouse gas emissions in the country. The government of the Philippines remains steadfast in making the dream of a more comfortable life for every Filipino a reality. Please like, share, and subscribe po tayo mga bayan sa ating YouTube channel. Huwag po tayo mag-skip sa ads natin. Napakalaking tulong na po yan ni Porca Studio. Maraming salamat po mga bayan at sa ating mga OFW dyan.